Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, isang napakalaking development ang kailangan nating pag-usapan dahil once again, may panibagong aircraft carrier na naman na pumasok sa South China Sea, direkta sa paligid ng pinag-aagawang Scarborough Shoal. At hindi lang basta carrier, kundi isa sa pinakakilala at pinakaveteranong barko ng US Navy, ang USS George Washington. Kung matatandaan ninyo, for the past months ay nandito sa region ang USS Nimitz, isa sa pinakamatanda ngunit isa rin sa pinaka-active na aircraft carriers ng US. Naging headline ang presence nito dahil sa sunod-sunod na tension sa Scarborough Shoal, Chinese harassment sa Philippine vessels, at pati na rin sa joint patrols kasama ang Japan at Pilipinas. Pero ngayon, habang papauwi na ang Nimitz matapos ang mahaba at extended na deployment nito, pumalit naman agad ang USS George Washington. Walang pahinga, walang gap, at walang vacuum. Dikit-dikit ang rotation ng US carrier sa ating rehiyon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa report, pumasok ang USS George Washington sa South China Sea noong November 17, dumiretso via Luzon Strait, isang napaka-critical choke point sa pagitan ng Taiwan at Hilagang Luzon. Ito ay eksaktong araw din na lumabas ang USS Nimitz Strike Group sa parehong area. Ibig sabihin, coordinated ang movement. Isang carrier palabas, isang carrier papasok. Walang kahit isang araw na walang US carrier presence. At bakit ito mahalaga? Dahil sa patuloy na tumataas na aktibidad sa paligid ng Scarborough Shoal. Hindi lamang Pilipinas ang nandyan. Naroon ang Japan Maritime Self-Defense Force, naroon ang China Coast Guard, at naroon din mismo ang People's Liberation Army Navy. Lahat sabay-sabay sa isang maliit na area na highly contested. At sa pagpasok ng USS George Washington, lalo pang tumindi ang military environment. Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang huling mga pangyayari. Ang USS Nimitz na kaaalis lang sa South China Sea ay nagkaroon pa ng malaking insidente nitong nakaraang buwan matapos bumagsak ang dalawang aircraft nito. Isang F/A-18F Super Hornet at isang MH-60R Seahawk helicopter ang nag-crash at hanggang ngayon ay patuloy pang hinahanap. Kaya isa sa unang mission ng strike group na kasama ngayon ng George Washington ay ang salvage operation sa area kung saan nangyari ang insidente. Ang US Navy salvage ship na USNS Salver ang naka-assign sa search operations. Habang nangyayari ito, hindi rin tumigil ang geopolitical tension. Habang nakadeploy ang USS Nimitz, nag-conduct ito ng trilateral exercise kasama ang Japan at Pilipinas malapit mismo sa Scarborough Shoal. Ito ay 2 araw na high-profile joint operations na kinabibilangan ng Nimitz Strike Group, ang Japanese destroyer JS Akabono, at ang Philippine Navy frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Sumama rin ang Philippine Coast Guard cutters na BRP Melchora Aquino at BRP Cape San Agustin. Malinaw ang mensahe, pinapalakas ng US, Japan, at Pilipinas ang security cooperation sa mismong lugar kung saan pinakamataas ang pressure mula sa China. At syempre, hindi iyon nagustuhan ng Beijing. Unang nagprotesta ang China laban sa joint patrols. Pagkatapos, nagpadala sila ng bomber aircraft na nag-overfly sa area. At pinakabago, 2 Chinese Navy warships at 3 China Coast Guard cutters ang na-detect ng Philippine Coast Guard sa paligid ng Scarborough Shoal nitong nakaraang araw. Ang presensya nilang ito ay hindi aksidente. Ito ay pagpapakita ng puwersa upang i-counter ang US-Japan PH presence. Dito natin mas nakikita kung bakit sobrang importante ang pagdating ng USS George Washington. Ito ay hindi simpleng replacement. Ito ay pagpapanatili ng strategic pressure, pagpapatuloy ng visibility, at pagpapatunay na hindi kailanman papayag ang US na tumahimik o umatras sa contested waters lalo na kung may kaalyado silang apektado tulad ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang mismong USS George Washington. Isa itong Nimitz-class aircraft carrier na station sa Japan, bahagi ng forward-deployed naval forces ng US.
Ibig sabihin, ito ay intentionally nakaposisyon sa Pacific para mabilis na makarespond sa anumang crisis sa rehiyong ito. Ang bilis ng pagpapalit mula Nimitz papuntang George Washington ay nagpapakita ng kahalagahan ng Indo-Pacific sa US strategic playbook. Ang carrier strike group nito ay may dalang daan-daang sorties capability, advanced aircraft tulad ng F/A-18E, F-Super Hornets, E-2D Hawkeye airborne early warning aircraft, at iba't ibang electronic warfare at anti-submarine platforms. Sa madaling salita, pagdating nitong carrier sa South China Sea, buong spectrum ng air power ang dala nito. Lakas na kayang mag-establish ng air superiority, mag-conduct ng surveillance, at mag-sustain ng operations kahit sa pinakamainit na maritime environment. Sa viewpoint ng Pilipinas, mahalaga ang bawat pagdating ng US carrier dahil may immediate effect ito sa behavior ng China. Kapag may US carrier malapit, nagiging mas maingat ang mga Chinese vessels at aircraft, mas controlled ang escalation, at nagkakaroon ng mas malaking deterrence effect. Ibig sabihin, mas nagkakaroon ng breathing space ang Philippine vessels lalo na sa mga patrol at resupply missions nila. Pero ito rin ay may kaakibat na risk dahil hindi gusto ng China ang patuloy na presensya ng US military. Kaya umaakyat ang tensions, nagiging mas aggressive ang shadowing tactics ng China Coast Guard at PLA Navy, at mas tumataas ang chance ng miscalculation. Iyan ang dahilan kung bakit habang narito ang USS George Washington, inaasahan na natin ang dalawang posibleng scenario, either ma-de-escalate ang Chinese harassment dahil sa US carrier presence, o mas magiging assertive ang China bilang pagpapakita na hindi sila matitinag. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mas malawak na geopolitical context. Bakit ba sunod-sunod ang pagpapadala ng US carriers dito? Simple, ang Scarborough Shoal ay hindi lamang isyu ng Pilipinas at China. Ito ay strategic choke point sa buong Indo-Pacific region. Malapit sa Luzon Strait, malapit sa Taiwan, at malapit sa sea lanes na ginagamit ng halos kalahati ng global trade. Kapag China ang nag-dominate dito, mawawala ang freedom of navigation, maaapektuhan ang regional stability, at mas magiging vulnerable ang mga bansa na nakadepende sa maritime routes. Kaya hindi nakakagulat na Japan sumama sa trilateral patrols. Dahil hindi lang Pilipinas ang nawawalan kapag lumakas ang claim ng China sa Scarborough. Pati Japan ay apektado dahil umaasa sila sa shipment routes na dumadaan sa South China Sea. At dagdag pa rito, nasa critical stage ngayon ang AFP modernization. Habang pinapalakas ng Pilipinas ang sarili nitong defense capabilities, malaking bagay ang presence ng kalyadong bansa, lalo na sa mga moments na wala pang sapat na platform ang Pilipinas para mag-counter sa China sa ganitong level. Sa mga darating na linggo, nakikita natin na magiging focal point ang South China Sea sa pagitan ng US carrier strike groups at Chinese naval forces. May search operations pa ang US para sa bumagsak na aircraft, may active patrols ang BRP Jose Rizal class frigates, at may heightened alert ang China Coast Guard. Sa ngayon, malinaw ang mensahe ng US, hindi sila aalis, at hindi sila mag-iiwan ng vacuum na maaaring punuan ng China. Habang papauwi ang USS Nimitz matapos ang 240 days of deployment, naroon agad ang USS George Washington para ipagpatuloy ang mission, ipakita ang presence, at suportahan ang kanilang mga kaalyado. At para sa atin dito sa Pilipinas, ang pinakamahalagang tanong, ano ang magiging epekto ng rotation ng US carriers sa seguridad ng West Philippine Sea? Mas lalakas ba ang deterrence? O mas titindi ang panggigipit ng China? Sa ngayon, iisa lang ang siguradong bagay, magpapatuloy ang tensyon at magiging critical ang bawat aksyon mula sa tatlong parties, Pilipinas, US, at China. At dito nagtatapos ang ating deep dive update sa pagpasok ng USS George Washington sa South China Sea kapalit ng USS Nimitz. Patuloy nating babantayan ang sitwasyon. Marami pang mangyayari sa mga susunod na linggo kaya siguraduhin ninyong updated kayo. Kung gusto ninyo ng mas marami pang Taglish Defense Analysis content, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Hanggang sa susunod na update.